Nagulanta ngayon si Representative Erwin Tulfo sa ranggo ng dating pulis na nambatok at kumasa ng baril sa isang siklista. PO1 ang ranggo nito at sa loob di umano ng 20 years mahigit, PO1 pa rin ang ranggo nito at na-demote pa. Ano po ang ranggo nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang ranggo niya? PO1 po, sir. 20, ilang taon po siya sa serbisyo? Mahigit 20 years, sir. At, 20 years, ma'am. Tapos hindi na na-promote? PO1 ang pagpasok po, ma'am. PO1 pa rin nag-retire? Actually, sir, na-demote pa po itong pulis na ito. Nagsalita na ang isang siklista kung ano ang punot dulo ng nangyaring road rage sa Quezon City na nauwi sa pangbabatok ng isang dating pulis at pagkasa ng baril nito sa kanya. At ito ang nakakagulat. Sa pinakabagong anggulo na kuha ng CCTV video, hindi lang pala binatukan ang siklista, tinulak pa ito at kinaladkad pa ang bisikleta nito. Narito ang naging pahayag ng biktima habang pinapaliwanag ang kuha ng CCTV video. Siya na pumasok yan. Bigla niya pinato. Siyempre, sabay pa gano'n dyan, tututukan na niya ako ng baril sabay bato. Nagaling nga yun. Yeah. Hindi mo makaporma kasi may baril medyo nakaiwas sa bato. May hawak siyang baril. Yan, dinidinay na kanina, wala doon siyang baril. Ang dami yun. Saan na ba siya? Siya ata. Kasi nagsimula yun doon sa ano ko lang aminado naman ako sir na may mali ako kasi pagpasok niya doon dito, pag angat ito doon galing sa Blooming Tree, palit doon sa school. Pumasok siya sa Bible, sa Green yun Natural doon ako, Bible yun dinipit niya ako ng tarot, tinapit ko yung ano para lumabas. Nagalit, hindi ko na rin ito pinansin. Ang nangyari, hinabol niya ako doon. At may dating kaso na pala di umano itong si Wilfredo Gonzales ng panunutok din di umano ng baril at na-dismiss na rin ito sa pagiging pulis. Tara, panuorin natin ito. Sa inyong record, ito pala ay na-dismiss noong 2017 at dahil sa kalintulad ng kaso na panunutok. Ano hong pag mga ganyan, ma'am, mga kuwan ho yan, administrative case, ano pong exact title ng kaso na yan, ma'am? Pag mga pulis na nanunutok ng baril na wala lang, type niya lang manutok. Tama po, Sir Erwin. Noong 2006 ay na-involved po ito sa kaso ng grave threat at sinampahan po ito ng kaso ng grave misconduct. Subalit lumabas po yung decision niya nito about sa case po na ito noong 2017 lamang po. At ang problema, Sir Erwin, ay dahil nga tumagal yung kaso na ito ay nakapag-retire pa ito mandatorily noong 2016. Kaya nung lumabas yung decision niya, immediately ay in-stop po itong pagbibigay po ng retirement benefit sa police po na ito. Ayun. Ma'am, matanong ko lang, would you happen to know kung anong trabaho na nito ngayon? Kung ito ba ay nasa gobyerno pa rin ngayon? Ito ba ay security o bodyguard? Kasi may baril, palakad-lakad, may dala-dalahong baril. Kinukonfirma mo natin ngayon, Sir Erwin, kung yung balita na ito ay nagpo-provide po ng security sa isang individual po. At iniintay lamang po natin, sir, yung ating validation doon po sa opisina po ng SOSYA kung ito po ay registered na private bodyguard po. Kinumpiska na rin daw yata lahat ng baril nito. Pinakumpiska kaagad ni General Acorda. Ma'am, is this correct? Tama po, sir, yung tatlong baril po na nakarehistro po sa kanyang pangalan ay nasa custody na po ng Firearms and Explosive Office po ng Camp Crame. At yung pong Glock 9mm na nagamit po niya ng August 8 ay nasa pag-iingat naman po at kustodiya po, sir, ng QCPD. Ilang taon po ito na sa serbisyo, ma'am? Ilang taon po siya bago siya na-dismiss?
Mahigit 20 years din po ito sa serbisyo, Sir Erwin, at nag-retire nga po siya noong 2016 dahil na-achieve na po niya yung mandatory retirement age na 56. So balit dahil yung kaso po niya previously ay nagtuloy-tuloy po ito at lumabas noong 2017 yung kaso na dismiss siya, ay na-implement lamang po yung dismissal niya. So balit since retired na po siya, sir, ay hindi na po siya hindi na naantay yung kanyang dismissal. So balit ang effect po nito, Sir Erwin, ay yung kanyang retirement ay stop na po at yung pang naunang naibigay sa kanya ay kailangan pa rin po niyang ibalik sa coffers po ng gobyerno. Ano po ang rango nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang rango niya? PO1 po, sir. 20, ilang taon po siya sa serbisyo? Mahigit 20 years, sir. At, 20 years, ma'am. Tapos hindi na na-promote PO1. PO1 ang pagpasok po, ma'am. PO1 pa rin nag-retire? Actually, sir, na-demote pa po itong pulis na ito dahil naman sa isang insidente na nung bago itong pinag-uusapan natin, Sir Erwin, ay nangyari ng 2006. But bago pa dyan, lumalabas sa kanyang record na ito ay na-demote, ito ay na-suspend sa iba-ibang kaso pa po. Sandali lang mo, sakit sa bangs yun. Ang dami pala. Kaya pala, 26 years, tapos PO1 ka pa rin. Talagang may problema. Hindi po ba mayroon kayo, mama, dyan sa PMP yung tinatawag na outright, pag hindi ka na-promote within certain period, 4 years, 5 years, yung time in grade mo, time in service, ikaw ay dapat alisin na? Meron po tayong tinatawag, sir, na dismissal from the service by virtue of attrition. Kapag ikaw po ay hindi na-promote within a period of 10 years, at itong hindi mo pagkakapromote ay attributable sa iyong negligence, ay po pwede ka pong matanggal sa serbisyo by virtue of attrition. So tinitignan natin ngayon ito, Sir Erwin, dahil nga yung kaso ng dismissal niya before ng isa pang kaso for itong kaso niya ay refusal to vacate premises na nagresulta nga po ng kanyang dismissal ay na-amend, na-modified po ito ng one rank demotion. Kaya po siya po ay na-demote noong 2013. At lumalabas nga po, sir, na maliban dito sa kaso na ito ay noong 2006 ay nakasuhan din po siya ng grave threat sa panunutok din ng baril. So talagang recidivist po ito. Kaya yung kanyang previous demotion at suspension po ay na-appreciate po yun as aggravating circumstances. Kaya itong kaso po na binabanggit ko na grave threat ng 2006 ay nagresulta po ng kanyang maximum penalty po ng dismissal from the police service.